Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programang My Love. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag niyong kalilimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para parating yung updated sa ating newly uploaded videos. Para naman sa mga gustong magpa-shoutout, huwag niyong kalilimutang mag-comment sa video na ito. Sadya sigurong may angking kate ang mga lalaki. Sadyang kailangan ng pagpapaligaya. Sadyang mainit ang katawan. Yun ang nararamdaman ni Simon, 19 anyos at isa ng ama. Mula kasi na magsilang ng sanggol ang 18 anyos niyang asawa, na si May ay hindi na sila nakapagpaligayahan. Palagi nga itong may dahilan. Pagod, wala sa mood, o di kaya ay takot mabuntis muli. 4 months na tayong hindi nagpapainit. Ayaw ni Simon sa kanyang asawa nung minsay patulog na sila. Napagkikitnaan nila sa gitna ang kanilang anak na si Fatima. Sa kisame sila pareho nakatingin. Pagod ako. Sagot ni May. Ako rin naman pagod sa trabaho. Pero iba mag-alaga ng anak. Walang break. May pag-ihi hindi magawa. Bumuntong hininga na lamang si Simon. Okay, sige. Pag uwi ko, tutulong ako sa pag-alaga sa baby. Hindi na. Dito naman na matutulog si mama Saan? Sa kabilang kwarto. Siya na ang katulong ko. Napag-usapan nila na makikituloy muna sa kanila ang ina nito para makatulong ito sa pag-aalaga sa bata. Makakatipid daw sila kapag kaganon. Kesa kung sino pang mag-aalaga. Meron nga lang isang problema si Simon sa setup na yon. Sa 4 na buwan siyang di nakakapagpaligaya, ay nakakaramdam siya ng init sa ina ni May na si Gretchen. Sa edad nitong 45, ay na-maintain nito ang magandang figura nito at makinis na mukha. Para lang itong ate ni May. Mas malambing pa nga ito kaysa sa anak. Mas maasikaso. Kapag niningitian nga siya nito recently, ay nai-imagine niyang naglalaro sila ng apoy ng kanyang magandang biyenan. Sige, ani ni Simon sa asawa. Ikaw ang bahala. Doon na natapos ang usapan nila mag-asawa. Pag uwi ng lalaki galing sa trabaho mula sa isang pabrika, ay ang mama Gretchen niya ang nagawaran niya sa sala at kalong-kalong ang kanyang anak. O, ayan na si Papa. Ayan na si Papa Pogi. Ginitian ni Simon ang kanyang biyenan. Nag-init siya. O, ayan na si Papa. Ayan na si Papa Pogi. Ginitian ni Simon ang kanyang biyenan. Nag-init siya nang isiping nagwagwapuhan sa kanya si Gretchen. Ama, nasan po si May? Nasa kwarto't natutulog. Nakangiting sagot naman nito. Inilapag sa kuna ang anak na nakatulog. Tara, dun tayo sa kusina. May pagkain na dun. Itinulak siya ng kanyang biyenan papunta sa kusina. Upo ka. Paghahainan kita. Wag na ma, nakakahiya. Ginulo ni Gretchen ang buhok ni Simon. Asawa ka ng anak ko, kaya para na rin kitang anak. Sige na, upo na. At umupo nga si Simon.
Paikot-ikot naman sa kusina si Gretchen para pagsilbihan siya. Inihain nito sa tapat niya ang plato. Nilagyan siya ng kanin at ulam at pinagtimpla rin ng juice. Pagkatapos ay pumesto to sa likod niya at marahan siyang minasahe. Agad namang nagising ang ibaba ni Simon pero hindi niya to pinapahalata. Kain na. Hindi nito mapigilan. Napapa. Sa ginawa nitong pagmasahe. Napapa. Natatawang sabi ni Gretchen. Tapos ay umupo na ito sa tapat niya. Salamat po. Saad nga ni Simon. Pero hindi siya nakakain. Sa halip ay napatingin siya sa suot na masikip na t-shirt ni Gretchen. Kung saan ay kita niyang malulusog na hinaharap nito. Simon ha? Nanunuksong saad ni Gretchen. Saan ka nakatingin? Nag-init tuloy ang magkabilang pisngi ng lalaki. Pasensya na ma. Okay lang. Lalaki ka eh. Hindi mo yan mapipigilan. Lalo na't may baby na kayo. Sigurado ako na wala na kayong time magpaligaya. Tumangu-tangu naman si Simon at nag-umpisa na ngang kumain. Opo, 4 na buwan na po. Nabigla nga si Gretchen. 4 months? 4 months? Sobra naman yan. Akala ko nabawasan lang. Nag-1 beses sa 1 linggo. Pero, 4 na buwan? Opo, nahihiya at nag-iinit na tugon ni Simon. Nako, malamang punong-puno na ng gatas yung nasa ibaba mo. Ani ni Gretchen sa kanyang asawa. Abang napalunok naman ang babae. Gustong-gusto na nga niyang ilabas ang gatas niya. Sa totoo lang. Hindi ka nagsasarili? Tanong naman ni Gretchen. Naiilang man sa magiging takbo ng usapan nila, ay hindi ibahin ni Simon ang topic. Para sa kanya, nagdadala ng init sa katawan niya ang mga usapan nila na ganun. Hindi po eh. Mas gusto ko po kasi na may partner talaga. Kaso naman po, takot kasing baka may mabuntis muli. Ganun, di pa sumubo sa kanya kung ayaw niya mabuntis. Obligasyon niyang bigyan ka ng ligaya. Init na init na nga si Simon sa kanilang usapan. Parang mabubutas na ang kanyang pantalon. Ayaw niya po ng ganun, ma. Malungkot na saad nito. Tumawa naman ang malakas si Gretchen. Bakit ayaw niya? Iba kaya ang feeling kapag ginawa mo yun? Lalo na't nagugustuhan ng taong ganyang ginagawa mo? Napainom ng juice si Simon. Na ikinatawa naman ni Gretchen. Hayaan mo. Tumayo si Gretchen at lumapit sa kanya. Tsaka marahang tumungo nang naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang tenga. Pagsasabihan ko ang anak ko. 1 linggo na si Gretchen sa bahay nila. Init na si Simon sa biyenaan. Gusto na nga niya magsarili. Pero nagbabaka sakali pa rin siyang baka swertehin siya. Pero hindi iyon ang nangyari. In fact, madalas na umaalis ng gabi si May. Pupunta sa mga barkada. Iniiwan nito ang kanilang anak sa kanyang ina. Isang gabi, nakaupo siya sa sofa sa may sala. Naghihikab siya. Pagod na pagod sa trabaho. Nakita siya ni Gretchen. Nakatayo nga ito sa pinto ng kusina. Maikling shorts at manipis na sando ang suot nito.
Pagpasensyahan mo na ang anak ko ha. Saad nga ni Gretchen. Maaga kayo naging mapusok eh. Maagang nabuntis. Hindi pa nga siya tapos maging dalaga. Tumango naman si Simon. Nilayo niya ang kanyang tingin sa biyenan. Okay lang po yun. Sorry rin po. Totoo naman po na masyado pa pong maaga eh. Hindi kami nag-ingat. Kaya ito, pareho kaming may obligasyon na agad. Hindi ko siya masisisi kung naroon siya. Kasama ang kanyang tropa. Ang bait mo namang asawa. Alam mo, hindi ganyan ang asawa ko. Nabuntis niya ako kay May. Pero siya ang feeling binata. Pinawaldas niya ang sahod habang nag-aalaga nga ako ng bata. At lagi pa nga niya akong pinipilit na magpaligaya sa gabi. Samantalang ikaw, hindi nakasagot si Simon sa pagkakataong iyon. Mabuti ba siyang asawa kung may nararamdaman siyang init sa biyanan niya? Nagulat si Simon sa mga sumunod na hakbang ni Gretchen. Naglakad ito papalapit sa kanya at lumuhod ito sa kanyang harapan. Mula sa pinadededing anak, ay napunta ang tingin niya sa magandang biyenan. Pinaghiwalay ni Gretchen ang kanyang mga hita. At pagkatapos, naramdaman niyang ipinatong nito ang kamay sa ibaba niya. Ma, ang nasabi lamang ni Simon. Gising na gising ito ah. Ani ni Gretchen. Sorry po ma. Ani naman ni Simon. Binalak niyang pagdikitin ang kanyang mga hita. Pero pinigilan siya ng kamay ni Gretchen. 4 na buong gatas ang naipon mo rito? Patuloy naglakbay ang mga kamay ni Gretchen. Opo. Ma, sige lang. Padadehin mo lang ang anak mo. At dito naman ako dedede sa'yo. Pero ma, si May. Serve mo to. Parang batang kumakain ng ice cream si Gretchen. Hindi naman maitago ni Simon ang excitement at sarap na nararamdaman. At dahil nga sa magaling ang biyenan, ay ilang sandali pa'y naabot na ni Simon ang rurok. Sa wakas ay nailabas niya na rin ang matagal nang nakaimbak sa kanyang ibaba. Magmula nga noon, si Gretchen na ang pumuno sa mga pagkukulang ng anak nito. Habang si May naman ay hindi pa rin tumitigil sa paglabas-labas. Miss na nga nito ang buhay dalaga. Hindi sumasagi sa kanyang isipan ang paglalaro ng ina nito at ng kanyang asawa. Kasalukuyan silang nasa sala. Nakatalikod si Gretchen. Nakalapat ang mga kamay sa pader. At sa likod nga nito, nakapwesto si Simon. Umuulos. Habang naglalakbay ang mga kamay nito sa inaharap nga ni Gretchen. Sige pa, Simon. Gamitin mo ko na parang ako ang iyong asawa. Gamitin mo ang katawan ko. Binilisan pa ang pang-ulos ni Simon. Nila pa nga ng lalaki ang buhok ng biyenan at sinunggaban ang liig nito. Napatili naman ang malakas si Gretchen sa sarap na nararamdaman. Hanggang sa ilang sandali pa nga, sabay na nga nilang naabot ang tagumpay. Nang makaraos sila ay dali-dali silang nagbihis dahil may kumakatok sa pinto na nilak nila kanina. Napaaga ata ang uwi nila ni May. Si Simon na nga ang nagbukas ng pinto. At hindi si May ang kanyang nakita. Si Adrian, ang baklang bunsong kapatid ni May,
at si Rebecca na ate naman ni May. Kung ano man ang mga sumunod na nangyari ay hindi na natin malalaman. Dahil dito na nagtatapos. Sapat na lang na sabihin na napunlaan ni Simon ang nanay at ang kapatid ni May. At isa nga ba siyang mabuting asawa? Dito na po natin puputulin ang kwentong ibinahagi sa ating programa. Hanggang sa muli,